Nagsimula ang palabas kay Conan na isang bata na nakikinig sa kanyang ama na nagsasabi sa kanya tungkol sa isang godcrumb na pinagtaksilan ng mga higanti. Ang tanging bagay na mapagkakatiwalaan ay ang espada. Sinasabi ng kanyang ama na ang espada ay isang simbolo ng lakas ng karangalan at tunay na pagtitiwala. Ang tanging kasangkapan na hindi kailanman magtataksil sa may-ari nito. Nakinig na mabuti si Conan na nakatitig sa seryosong mukha ng kanyang ama, kung saan nakaukit sa kanyang isipan ang bawat salitang binibitawan ng kanyang ama, na siyang nagiging pundasyon ng kanyang pag-unawa sa mundo at katapangan. Isang araw nakita ng batang Conan ang isang grupo ng mga sundalong nakasakay sa kabayo na dumarating sa kanyang nayon. Nang hindi inaasahan ang kanilang pagdating ay nagdulot ng kapahamakan, habang ang mga kawal ay agad na nagsimulang patayin ang lahat ng mga barbaro. Gayunpaman ang mga nakaligtas na mga taga-nayon ay hindi madaling sumuko, habang ang ama ni Conan at ang iba ay patuloy na lumalaban. Habang walang magawa si Conan at ang kanyang ina, sa sandaling iyon ay nasaksihan ni Conan ang pagkabigla habang ang kanyang ama at ang iba pang mga taga-nayon ay lumaban ng may matinding katapangan. Ipinagtanggol nila ang kanilang mga sarili gamit ang anumang armas na mayroon sila habang nakaharap ang mas malaki at mas mahusay na sinanay na kawal. Pagkatapos na paksain ang lahat ng mga taga-nayon, ang pinuno ng mga kawal ay isang mahabang buhok na nagngangalang Thulsa Doom ay bumaba sa kanyang kabayo. Nagpasya pala si Thulsa na patayin ang ina ni Conan upang madagdagan ang bilang ng mga biktima at sa isang iglap ay nadurog ang puso ni Conan. Habang ang natitirang mga batang barbarian ay kinuha at pinilit na magtrabaho sa pagtulak ng isang higanteng gulong. Nagpatuloy ang sitwasyong ito sa loob ng 20 taon hanggang sa lumaki si Conan. Isang araw dinala si Conan ng amo na nagngangalang Lucas sa isang brutal na laban, kung saan napilitan si Conan na labanan ang isang napakabangis na kalaban. Bagaman nahirapan siya sa simula, ngunit nagtagumpay si Conan na talunin ang kalaban. Pagkatapos ng kanyang tagumpay sa arena, si Conan tumayo bilang isang respeto bilang kampyon, kung saan ang kanyang katapangan at pakikipaglaban ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Kabilang na ang mga manunood na humanga sa kanyang pambihirang lakas. Mula sa sandaling iyon si Conan ay naging isang napaka-brutal na figure na hindi nag-aalangan na patayin ang lahat ng kanyang mga kalaban. Dahil sa kanyang patuloy na tagumpay nakakuha si Conan ng pagkakataon na lumaban sa ibang lugar at dinala sa rehiyon ng Mongol upang sanayin ang kanyang swordsmanship at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa rehiyon ng Mongol nakatagpo si Conan ng mga bagong hamon na sumusubok sa kanyang kakayahan sa martial arts at diskarte sa digmaan. Bukod pa rito, sinanay si Conan ng mga kilalang swordmasters doon na nag-aaral ng mga bagong diskarte at nagdaragdag ng kanyang bilis at leksi sa pakikipaglaban. Subalit isang araw ay biglang napalaya ni Lucas si Conan at sa kanyang pagtakas ay hinabol siya ng mga asong royal. Habang naghahanap ng lugar na mapagtatagwan, si Conan ay nakalusot sa isang haunted cave. Sa kuweba ay nakakita siya ng maraming kalansay at sa mas malapit na pagsisiyasat ay napagtanto niya na ang lugar ay dating isang palasyo. Pagkatapos ay lumapit si Conan sa trono at napagtanto na ito ay pag-aari ng Diyos. Nang malaman ito si Conan pagkatapos ay kinuha ang espada mula sa kamay ng Diyos at agad itong nilinis. Pagkatapos ang espada ng Diyos na iyon ay opisyal na naging kay Conan. Na may hawak sa bagong espada naramdaman ni Conan ang pagdagsa ng bagong kapangyarihan na dumaloy sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa mahiwagang kuweba, pinalad na nakatagpo ng napakalakas at mahalagang sandata. Mula noong umalis si Conan sa lupain sa paghahanap ng simbolo ng kambal na ahas na siyang sagisag ng kaharian ni Thulsa. Lumabas na ang isang magandang seer ay maraming alam tungkol sa simbolo. Gayunpaman si Conan ay kailangang maging malapit sa seer upang makakuha ng higit pang mga pahiwatig. Bilang isang resulta si Conan ay nag-aatubili na sumunod. Sa sandaling ibinigay ng seer ang kanyang mga clues, ang kapaligiran ay agad na nagbago. Ang magandang seer ay biglang nagbago na nagpapakita ng kanyang sarili bilang isang makapangyarihan at nakakatakot na demonyo. Nagulat si Conan, ngunit hindi napigilan dahil handa siyang harapin ang anumang mga banta na maaaring dumating sa kanyang paraan. Napagtanto na ang quest para sa simbolo ng kambal na ahas ay humantong sa kanya sa isang mundong mas madilim at mas delikado kaysa sa naisip niya. Noong umalis sa bahay ng mangkukulam na kilala ni Conan si Suboutai na isang magnanakaw sina Conan at Suboutai ay naging matalik na magkaibigan at napagpasyahan nilang makipagsapalaran ng magkasama. Sa paglalakbay na natuklasan nila na ang kanilang mga kasanayan ay nagpupuno sa isa't isa.
sa pisikal na lakas at mga kasanayan sa pana at ang tapang at katatagan ni Conan. Magkasama sila na naggalugad sa iba't ibang mga lugar na nahaharap sa maraming mga panganib at nakabuo ng isang matibay na baklod ng pagkakaibigan sa pagitan nila. Ang kanilang ibinahaging pakikipagsapalaran ay nagdala sa kanila sa maraming mga pagsubok na pinatalas ang kanilang mga kasanayan sa kaligtasan habang natuklasan ang totoo kahulugan ng pagkakaibigan at pagtitiwala sa isa't isa. Isang araw ay dumating sila sa isang lungsod kung saan sina Conan at Sabotay ay nagplanong hanapin ang simbolo ng kambal na ahas. Nang tanungin nila ang isang batong seller tungkol dito, sumagot ang nagbebenta na ang simbolo ay matatagpuan sa isang tore. Gayunpaman ang tower ay kontrolado sa pamamagitan ng isang kulto ng mga sumasamba sa ahas. Nang hindi nag-aksaya ng oras si Conan at Sabotay ay dumiretso sa tore. Ngunit pagdating nila ay nakasagupan nila ang isa pang magnanakaw na nagngangalang Valeria. Kalaunan ay nagpasya silang tatlo na magtulungan. Bagaman sa una ay awkward dahil sa pagitan nila. Napagtanto nila na ang pagsasama-sama ang tanging paraan upang malagpasan ang mga hamon sa loob ng tore. Sa loob ng tore ang mga miyembro ng kulto ng ahas ay nagsasagawa ng isang ritual. Habang sila ay natutulog sa kanilang ritual ang mga magnanakaw ay mabilis na naghati-hati ng mga gawain. Matapos magnakaw ng ilang mga diamante at mahahalagang bagay ay nakita ni Conan ang simbolo ng kambal na ahas at agad niyang naalala ang malupit na Thulsa. Habang papaalis na sana si Conan ay biglang inatake si Conan ng isang higanteng ahas na nagbabantay sa tore. Kaya kailangan niyang talunin ang ahas para makaalis sa lugar. Ilang sandali dahil sa pagkamatay ng ahas ay agad silang nakita ng mga miyembro ng kulto. Sa kabila ng pagkakasangkot sa isang insidente kasama ang higanteng ahas at muntik nang mahuli sina Conan, Sabotay at Valeria ay nagawang makatakas gamit ang kanilang liksi at madiskarteng kasanayan. Mula noong pangyayari iyon si Conan at Valeria ay naging mas malapit at nagkaroon pa ng isang espesyal na relasyon. At si Sabotay ay naging napakayaman sa paglipas ng panahon. Sila ay naging kampante at kalaunan ay nahuli ng mga puwersa ni Haring Osric. Kakaibang hindi sila nakatanggap ng anumang parusa mula sa hari. Sa halip ang tatlong magnanakaw ay binigyan ng isang espesyal na misyon upang iligtas ang prinsesa mula sa mga kamay ni Thulsa. Napagkasunduan nila, si King Osric ay nagbayad ng maaga gamit ang ilang mga diamante. Dahil dito ang kanilang kayamanan at pagiging malapit kay King Osric ay nagparamdam sa kanila na ligtas at iginagalang na humantong sa kanila na tanggapin ang misyon ng pagsagip. Sa kabila ng mga panganib bukod pa si King Osric mismo ay naniniwala na si Conan at ang kanyang kasamahan ay kayang harapin si Thulsa at ibalik ang katiwasayan ng kanyang kaharian. Nang may matibay na puso at nag-aalab na mga espiritu, mabilis silang naghanda upang harapin ang pinakamalaking hamon ng kanilang buhay na handang lagpasan ang anumang balakid. Sa kanilang pagbabalik mula sa palasyo sinubukan ni Valeria na hikayatin si Conan na huwag gawin ang misyon. Dahil pakiramdam niya ay masyadong makapangyarihan si Thulsa para sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman si Conan na nagtatanim ng sama ng loob sa kanya ay nagpasya na pumunta ng palihim. Sa kanyang paglalakbay nakilala ni Conan ang isang mangkukulam na nagngangalang Mako. Bagaman si Mako sa una ay mabangis na kumilos. Kalaunan ay nakipagkaibigan si Conan kung saan marami rin ang ibinahagi ni Mako tungkol sa mahika at kay Thulsa na ang kapangyarihan ay itinuturing na walang katapusan. Kinabukasan ay pumunta si Conan sa Mountain Valley upang hanapin ang prinsesa. Ngunit pagdating doon ay hindi na niya ito nakita kahit saan. Matapos maghanap ng matagal na araw, si Conan ay nakatulog. Nang magising siya ay nakita niyang maraming miyembro ng kulto ang dumarating at naghahanda na magsagawa ng isang ritual. Sa sandaling iyon ay nakatagpo din ni Conan ang isang miyembro ng kulto na nagngangalang Carl. Kaya naman pinilit siya ni Conan na sabihin ang kinaroroonan ng prinsesa. Pagkatapos noon si Conan na nagpanggap na miyembro ng kulto sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga damit ni Carl. Ilang sandali lamang matapos makita ni Conan si Thulsa na mahaba pa ang buhok. Subalit sa huli ay nahuli siya ng pinuno ng kulto at ipinasa sa mga gwardya ni Thulsa, upang bugbugin. Hanggang sa mabugbog at mabugbog ang kanyang katawan. Si Thulsa pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na ipako sa krus si Conan sa isang malaking puno sa loob ng ilang araw na walang pagkain o tubig. Na nag-iiwan sa kanya sa bingit ng kamatayan. Dahil dito nagsimulang mag-hallucinate si Conan dahil sa matinding sakit at gutom. Ngunit ang kanyang fighting spirit ay hindi nawala, at naghihintay siya ng pagkakataon na makatakas. Isang araw si Sabotay at Valeria ay dumating para iligtas si Conan.
Dinala nila ang katawan ni Conan sa tirahan ni Mako at nagsagawa ng ritual para buhayin siya. Salamat sa ritual na buhay muli si Conan at nanambalik din ang lakas ni Conan. Saka mabilis na nagsimulang magsanay gamit ang kanyang espada. Determinado siyang maghiganti kay Thulsa para sa malupit na pagpapahirap na dinanas niya. Bawat galaw ng espada ay isinagawa ng may determinasyon at pagnanais na maghiganti. Kinabukasan si Conan, Sabotay at Valeria ay nagpasya na pumunta sa bundok ng makapangyarihan para hanapin si Thulsa at ang prinsesa. Pagdating nila sa bundok ay agad silang naglagay ng make-up sa kanilang mukha. Pagkatapos ay palihim silang pumasok sa isang kuweba. Sa loob ng kuweba maraming babae ang nagsasagawa ng ilang ritual. Bukod pa ang mahiwagang lugar na ito ay binantayan ng mga leopard. Maingat na ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa mas malalim na kuweba na umaasang makahanap ng mga bakas ni Thulsa at mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ng prinsesa. Bukod pa rito naunawaan nila na kailangan nilang maging maingat at manatiling alerto sa lahat ng mga banta sa kanilang paligid. Kabilang ang mga bantay ni Thulsa na maaaring nagtatago sa dilim at tagong mga lugar sa loob ng kuweba. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita nilang tatlo ang prinsesa na nakaupo sa ilalim ng trono ni Thulsa. Nasaksihan din nila ang pagbabagong anyo ni Thulsa bilang isang ahas. Pagkatapos ay nagpasya silang tatlo na maghiwalay kung saan susunugan ni Valeria ang lugar upang maaring patayin ni Conan at Sabotay ang mga gwardya. Ilang sandali matapos itali ni Valeria ang mga kamay ng prinsesa. Si Valeria at ang iba pa ay hinarap ni Rexer. Agad na humakbang si Conan para komprontahin siya at matapos matagumpay na talunin ang kanyang kalaban. Si Conan at Sabotay ay mabilis na nasecure ang prinsesa. Habang si Valeria naman hinarap ang mga bantay. Sa maikling panahon ay brutal na pinatay ni Valeria ang mga kalaban. Pagkatapos ay mabilis na umalis ang tatlo sa bundok. Matapos ang insidente ay determinado si Thulsa na patayin ang tatlo. Sa kanyang galit, ginamit ni Thulsa ang isang palaso kay Conan at sa kanyang mga kaibigan mula sa malayo. Sa kasamaang palad ay tinamaan ng palaso si Valeria sa tiyan at namatay ito sa mga bisig ni Conan. Nang gabing iyon ang bangkay ni Valeria ay sinunog sa isang burol. Sina Conan at Sabotay na nagdadalamati sa pagkawala ng kanilang kaibigan habang inaalala ang lahat ng mga sakripisyo ni Valeria at katapangan sa buong paglalakbay. Kinabukasan ay nagsimulang maglagay ng mga bitag sina Conan upang maghanda para kay Thulsa. Alam nilang tiyak na darating siya para hanapin sila. Hindi nagtagal dumating ang mga tauhan ni Thulsa, agad naman naghanda sina Conan para sa pag-atake. Ang kalupitan ng dalawang magkakaibigan ay sapat na upang talunin ang 12 ng mga sundalo sa isang iglap. Sa sandaling iyon ay nilapitan din ni Conan si Rexer at madali lang niya iyong natalo. Sa kasamaang palad ay nagawa ni Thulsa na makatakas. Pagkatapos noon ay ginamit nila ang magagamit na oras upang planuhin ang kanilang susunod na diskarte sa paghabol kay Thulsa na nanatiling banta sa kanila at ang prinsesa na kanilang iniligtas. Na may hindi natitinag na determinasyon ay naghanda sila upang ipagpatuloy ang paghabol na handang harapin ang anumang mga panganib upang maghiganti at wakasan ang kalupitan ni Thulsa. Hindi nagtagal bumalik si Conan sa bundok ng makapangyarihan upang harapin si Thulsa. Sa harap ng libu-libong tagasunod sinubukan ni Thulsa na hipnotismahin si Conan. Ngunit wala ng epekto ang kanyang kapangyarihan. Sa wakas matapos matalo si Thulsa kaagad ang kanyang mga tagasunod, ay iniwan ang bundok. Bukod pa rito salamat sa pangyayaring ito sa wakas ay natauhan ang prinsesa at pumayag na umuwi. Sa kanilang paglalakbay pauwi ang kanilang mga damdamin ay naghalo-halo sa kabila ng matagumpay na pagwawakas ng banta. Naramdaman din nila ang pagkawala ni Valeria at ang nakakapagod na pakikibaka na kanilang tiniis. Sa panahon ng kanilang paglalakbay si Conan, Sabotay at ang prinsesa ay naalala ang lahat ng mapait at matamis na alaala na pinagsamahan nila. Gayunpaman ay gumaan din ang pakiramdam nila dahil natapos ang kanilang misyon. Dito nagtatapos ang palabas, salamat sa panonood kaibigan.